Ayan, may hinila na naman tayong motor. Ayan o. Paano kaya yan? May kuryente yan, Tong? Walang kuryente? Meron na yung mandar? Nalubog. Ayan. Panatan natin. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Euro 110. Ang issue ng motor ni boss, nalubog daw tapos lininisan nila ng carburetor, air cleaner, pinagtulong-tulungan nila pero hindi pa rin nila napaandar. May kuryente naman daw at hindi naman daw napasukan ng tubig yung kanyang makina. At ang ginawa nila, hindi na sila nagpalit ng langis. At siguraduhin na muna natin na malakas nga yung kuryenteng lumalabas. At nakumpirmado natin mga padreng, mahina yung kanyang kuryente lumalabas, kaya targetin natin yung kanyang CDI. I-check natin kung marumi. So sa pagkakataong yan, medyo malinis naman. Gawin natin, palipitin natin yung bawat terminal ng CDI. Tapos testingin natin kung lalakas yung kuryente. So ganito lang yung ginagawa ko kapag mahina yung kuryente. Minsan walang kuryente. Pinapalipit ko lang yung socket para humigpit. Lumakas yung pinaka-supply niya. Ngayon, pagkapalipit niya, balik na natin at itry natin kung lalakas na nga yung kuryente. At sa pagkakataong yung mga padreng, kahit pinalipit na natin yung kanyang CDI, manipis pa rin ang linalabas ng kuryente at napakaina. Kaya pumunta tayo dito sa kanya primary. Hanapin lang natin yung black na may red, tapos lagyan natin ng kapirasong wire, ikis-kis natin sa body. Dapat maglalabas ito ng malakas na spark. So gawin natin. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo. Pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. At dito sa kanyang socket, hanapin lang natin yung black na may red. Suotan natin ng kapirasong wire habang tinatadyakan. Ikis-kis natin sa body. Dapat mag-i-spark ito ng napakalakas. So i-try natin. Tadyak. At sa pagkakataong niya mga padreng, nakumpirmado natin na may kuryente pero sobrang nipis. Ibig sabihin may problema yung kanyang primary. So bakit kaya numipis ang kuryente? Possible na napasukan ng tubig. Ganun pa rin, wala talaga. So ayan, binuksan ko na yung kanyang magneto. Tingnan nyo, daming tubig na kumakatas. So isa ito marahil sa dahilan kung bakit ayaw umandar, dahil sa pagkalubog sa tubig napasukan yung kanyang magneto. Ang gawin lang natin mga padreng, dahil may hirap tanggalin, ang importante na wala yung tubig. Tapos gawin natin dito, i-check uli natin yung kanyang primary. Tornilyuan na muna natin yan, tapos check natin yung black na may red kung maglalabas na ito ng malakas na kuryente. I-try natin mga padreng, suotan lang natin yung black na may red ng kapirasong wire, tapos patadyak natin kung maglalabas na ng kuryente. Yun na, hindi ikaw. Okay. At sa pagkakataong yung mga padreng, kumpirmado lumakas nga yung kuryente dahil siguro sa tubig na pumasok. Gagawin natin dito, check natin dito sa kanyang high tension wire kung maglalabas na malakas. So try natin. Kita yung kampiyon. Si EJ naman, pakikilam kang ganyan. At sa pagkakataong yung mga padreng, stable na yung kuryente at malakas. At sinunod ko nga palang tanggalin dyan yung kanyang carburetor. Napansin ko lang rito. Ayan o, binuksan na daw nila to yung carburetor.
napansin ko baligtad yung o-ring. Dun mamaya papakita ko dun sa mismong sa pagitan ng manifold. Sa ngayon tanggalin na muna natin to dahil napansin ko napakagang ng carburetor, tila walang laman yung loob. So buksan natin. At kumpirmado mga padreng, walang laman yung kanyang carburetor, dahilan kung bakit. Isa ito sa dahilan kung bakit tayo umandar. At napansin ko dito mga padreng na yung floater ayaw gumalaw o ayaw bumaba dahil nga kinalikot na nila to. Tinanggal ko na dyan yung mga jettings para nga mabuga ng hangin. Sungkitin lang natin to, tapos check natin ko, ayan o, dapat naglalaro. So yan, sumobra ako, itutulak ko lang siya ng konti. Dapat nag-up and down yung floater. So yan o, sa pagkakataong yan, good na yung kanyang floater. Ang gawin lang natin mga padreng, bugaan natin yung bawat butas ng hangin para siguradong napakalinis dito. So bugaan natin mga padreng. Yun na. Pumasok nga. Kumuha ka na na. Mas mapili ko sa bahay natin. Hindi mo bahay. Isa ko kasi. Makakawala. Hindi ko tikin mo. Kasabihin ka nila yun. Mapakabili ka tayo. At ito ang sinasabi ko mga padre ngayon o. Nagsapin yung dalawang o-ring ngayon o. O-ring tong hawak kong yan. Ayan o-ring. Tapos pumatong siya sa isa pang o-ring. So dyan yung isa. Ayan o. Tapos yan o, sumapin siya dyan sa o-ring. Dapat yan magkatalikuran na ganyan. So mali yung pagkasa nila, nagpatong yung dalawang o-ring. So yan ikakasa natin yan. Mga padreng, bago natin paandarin yan, i-change oil ko yan, hindi ko na ipapakita. Ibabalik ko muna yung carburetor. Tapos papaandarin natin. Dahil nga pinasukan ng tubig yung loob, automatic yan, palit tayo ng langis. So higpitan lang natin to. Tapos try nating paandarin kung okay na yung motor ni boss. So napaka-importante na dapat pag nagagawa tayo, kahit pag DIY, dapat tandaan natin yung bawat pesang binabakla. So pasingawin lang natin dito sa 17mm para mapatunayan natin kung pumapasok yung kanyang gasolina. So okay naman, may gas naman pumapasok. Ang isusunod naman natin dyan mamaya dun sa kanyang drain, kung tutulo, para makumpirmado natin na may laman nga talaga. So higpitan na muna natin to. At itry natin dito sa drain plug, dapat to tutulo yung gasolina. So yan tumulo yung gasolina, kumpirmado na pinapasukan na yung carburetor. At napalakas na rin natin yung kuryente dahil dun sa tubig pala dun sa kanyang magneto. So try natin paandarin na to mga padreng. So yan ang gasolina. So okay na siya, pati kuryente. So dito baligtad yung o-ring, nagsapin dahil nga DIY daw nila, pinagtulong-tulungan nila. Try natin paandarin. Mga padreng, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.